Good morning mga Lodi. Mayroon akong i-share, no. Hindi ko naman sinabi na expert ako sa battery, no, pero mayroon lang talaga akong i-share, no. Base lang ito sa aking na obserbaran. Itong battery na ito. Ito yung battery na bago natin, lalo yung bagong battery. Ito yung klaseng battery na bago natin gamitin ay kailangan pa natin lagyan ng battery solution. At ito namang isa, ito yung battery na pag binili natin ng bago, diretso nakabit. Hindi na kailangan na lagyan ng battery solution. Pero may battery solution to sa ilalim. Kaso lang, ready to use na ito siya. Pagbili mo, ito kailangan pang lagyan ng battery solution bago mo isalpak sa sasakyan. Bali, ang naobserbahan ko kasi, itong klase na battery ito, sa akin naobserbahan lang parang mas mainam. Hindi ko naman sinabing hindi pwede, pero mas mainam ito siya gamitin sa mga open air, no? Pansin niyo na yung mga sasakyan ng mga 10-wheelers at yung mga multi-cab na pick-up, yung mga battery niya nasa gilid, nasa ilalim ng nasa ilalim ng chassis o ano yan. Basta nasa open air siya. Hindi siya sa ilalim ng katulad dito. Mayroon akong ipakita. Katulad dito mga load. Ayan. I-share ko lang. Base lang ito kasi sa akin na experience. May pusa pa. Labas. Labas. Di ba dyan? Diyan siya nakalagay sa ilalim. Tapos itong upuan ay isasara. So ibig sabihin hindi siya open air, sarado siya. Hindi katulad ng iba yung mga sasakyan na yung battery dito ilagay sa ilalim, no? Medyo nakadadaan yung hangin. Bali, ang i-share ko is yung katulad ng ganitong sasakyan, yung mga kotse, mas mainam na ito yung gagamitin. Yung mga kotse, yung mga multivan, yung mga basta yung battery hindi siya nakalagay sa open air. Minsan nasa ilalim ng upuan. Ito yung maganda ang gamitin. At saka yung mga sasakyan naman na open air, yung battery nasa labas, katulad ng mga 10-wheelers, yung mga pick-up na multi-cab, ito yung mas mainam na gamitin na naka-open air. Bakit ko nasabi siya na ganun? Kasi base sa aking na obserbaran. Ito kasing takip. Di ba? Kung napansin niyo, mayroong butas na maliit. Yan, mayroong butas. Yan, mayroon. Diyan po mag-evaporate yung battery solution. Yan, mag-evaporate siya diyan. Mag-evaporate yung anim na yan, mag-evaporate. So, ang nangyari, mayroon kasi akong bago ko sinalpak ito sa aking sasakyan ng L300, bago ko sinalpak, nilagyan ko siya ng parang basahan. Nilagyan ko ng basahan, tapos bago ko nilagyan, parang nilagyan ko ng hindi naman ganoong kabasa, pero medyo siya, may kunting tubig, no. Yan, ginaniyan ko. Tapos, yung binalikan ko pagdaan ng siguro mga 2 buwan, yung tiningnan ko. Kasi, di ba, mag-check tayo sa oil. Minsan, mag-check tayo sa oil, sa tubig. Yung pagkuan ko niyan, yung pagpunit kong ganyan, ako, napunit. Talagang, yung itsura ng basahan, talagang, hindi ko, parang nalanta. O ano ba yun? Hindi ko ma-explain sa Tagalog, Bisaya kasi nalanta, ganun, parang napunit. So wala akong ibang maisip kundi nasira nasira yung basahan dahil sa battery solution, yung sa evaporate, yung pag-evaporate niya, no? Tapos kaya pala yung mga sasakyan yung mga sasakyan na yung mga battery ganito at nasa ilalim ng upuan nila, yung mga upuan nila, yung ang daling kinakalawang agad, no? Ito babalikan natin pagkaraan ng siguro mga 1 buwan. Babalikan natin
Pero ito ha, hindi ito siya punit ha. Hindi ito punit. Ito yung ilalagay natin diyan. Ilalagay natin. So tingnan natin kung ano mangyari. Kasi pag ganyang battery, kasi binili ko na yan eh. Sayang naman hindi gamitin. Kaya antayin ko na lang masira. Kaya kaganoon lang ang gagawin ko. Tapos mayroong pusa pa. Labas. Dito kayo daan. Yan. Kasi sayang kasi hindi gamitin. So ang mangyayari, itong mga kuan ito, yung mga sa kuan, madaling kakalawangin. Yan. Ito, tingnan nyo na, unti-unti na siya. Yan. Ito yung unang basahan na nilagay ko. Tingnan nyo, nakapunit-punit. So, lagay natin na. Tapos, obserbaran natin pagkalipas ng siguro dalawang buwan. Bihira ako yung itong gamitin kasi sakyan na ito eh. Yan. Dali. So ayan mga lodi ha. So ayan mga lods. Naikabit ko na. Itong basahan na ito, hindi ito punit-punit tayo, no? Tingnan nyo. Nihila ko. Yan, hindi yan punit-punit. Obserbaran natin pagkalipas ng siguro mga 1 o 2 buwan. Yan, tingnan natin. Pag ganyan ko punit-punit ito. So ibig sabihin, yung evaporation ng battery solution ay nakakasira talaga. So kung walang basahan, so saan yung papunta yung evaporation? So siyempre dito o kaya dito. Yan dyan. Yung parts yan ay kakalawangin, no? Kaya wala na akong magawa, nabili ko na ito. Kung masisira ito, mainam na bilhin yung isang battery na pinakita ko kanina na hindi na kailangan lagyan ng battery solution. No? So tingnan natin. Obserbahan natin. Balikan natin mga sa loob ng 2 linggo, ha? Yan. Basta itong basahan na nilagay ko, okay yan. Laman natin, mapunit-punit na yan. So ayun ang mga lodi. Tingnan natin mga lodi, ha? Yan o. Tingnan natin ang ilaw. So ito yung nilagay natin na basahan, no? Tingnan niyo mga loads kung anong nangyari. Tingnan niyo mga loads, oh. Oh. Nalanta. Tingnan niyo. Oh. Tingnan niyo mga loads. Yun. Dito tayo. Oh. Kita niyo ba? Yan. So ganyan mangyayari mga loads. Yung mga ganitong battery. Yan. Yung mga ganyang battery na lagyan muna ng battery solution bago gamitan. Yan. Sa tingin ko lang, ha. Hindi ko lang sure, pero sa tingin ko yung mga ganitong klaseng battery ay mas maganda to sa mga sasakyan, ha. Yung nasa open air. Yung kita yun nasa open air, katulad ng mga canter, yung mga multi-cab na pick-up. Diba kadalasan yung mga battery nandito sa gilid, sa open air. Kasi pag ganito kasi mga lodi, yan, pag nito kasi yung battery kasi mayroon siyang tinatawag na evaporation. So yung evaporation niya saan papunta? Dito sa upuan, or yung sasakyan na lungnos, saan mapunta? Sa hood. So ang mangyayari, yung mga nasa paligid niya yung mga lata, yung mga steel ay kakalangawan, magkakuha siya ng kalawang, no? Dahil napakatapang nito kasi may butas yan eh, ano, diyan na mag-evaporate yung battery solution, lalo na mainit, no? Ito mainit kasi kakarating ko lang eh, laling biyahe. So yun lang mga loads, ganyan mga loads nangyari, walanta, no? Kaya kung yung sasakyan nyo ay yung battery ay nandito sa loob ng kuan, kaya sa mayroong hood, mas mainam na yung ilagay nyo battery na yung maintenance free, yung ready to use na ba, hindi nalagyan ng battery solution. So yan lang, yan lang masishare ko mga loads.
Iwan ko lang kung tama yung hinala ko ha, pero sa tingin ko kasi mayroon kasi ako napansin na ganito rin sa sasakyan L3 na halos dito pinakalawang na. Yung upuan niya, wala nang ganito, parang ito. Halos ubos yung yung upuan niya dito na ubos sa kalawang. Yung battery ginamit niya ganito. So yun lang mga lods. Bye bye.